Okay, continuation ng ating soldier na script. So, as you can see, nakaka-detect na tayo ng enemy tulad nito. So, pag wala tayo dyan, detect nyo yan. Okay, nag-update yan. Okay, diretso na kaagad sa ating script. Okay. Okay, close natin yan kasi after nyan, dito tayo sa chasing. Okay, sa chasing naman, check natin if uh, chase chase natin siya if malapit tayo sa close na siya sa ating attack range. So, baba lang tayo ganyan. So, void na chase target. So, sa chase target, kunin natin yung float distance. So, the same lang. Asan na ba yung float distance na ating ito. So, float distance, kunin natin distance ng ating current target, and then if our distance to target is lesser than or equal sa ating attack range, then pwede na tayong mag-shoot, di ba? So, if tapos si agent, wag na, hindi natin kailangan ni if, diretso na kagad. Agent that reset path. So, si reset path, galing yan sa ating base unit na navmesh agent. Okay. After natin mag-reset ng path, sabihin kaagad natin dito na state is equals to soldier state attacking na. Okay. Then, else naman, gawa tayo ng return dito. Return. So, chase niya yan. And if yung distance sa target is greater na sa attack range, then sabihin natin dito, agent that set destination sa ating current target that transform that position. Oops. Okay. And then, dito naman sa call na natin dito si chase, chasing. So, sa chasing, we just need to call the chase target. Sa attacking naman, ito lang. Baba tayo. Okay, demonstrate na lang muna natin, no? Sa chase target. Okay. Ay, dito. Ito. Yung project na yun, doon ako gumagawa ng algorithm ko. So, drag ko dito. So, for example, ganyan. Na-detect niya, but hindi niya, bakit ayaw niya lapitan? Chase target. Naka-comment ba? Chasing. Chase target. May nakalimutan nata ako. Need natin i-set yung destination niya sa ating current target. Okay, bago pala natin i-test, need natin ng dalawang helper. So, una, gawa tayo ng boolean na is target valid. So, if valid ba siya, ibig sabihin, check natin if yung unity object ba is check natin if yung unity object or yung game object object is not null. Okay, so if our current target is equals to null, then return tayo ng false.
Then if our not equal na current target, wag na 'to. Lagyan na natin para mas safe. So active siya sa hierarchy natin. Then return tayo ng false again. And then if nag-false, if ito is nag-false, and then nag-false din ito, then return tayo ng true. Ganyan. And then sa clear target naman, so void clear target. So paano mag-clear? So current target is equals to null. And then agent that reset path. Tapos yung state natin is naka idle na. So dito tayo kay chase target. So sa chase target, gawa tayo ng if is target valid, and then if target valid, then sabihin natin if this one, for example, nag-return siya ng false, and then tawagin natin siyang true, then lagay natin dito, dito is clear target, and then return tayo. Wag natin siyang i-chase. Okay, save, then balik tayo kay Unity. Gawin na lang natin tong instead na on draw gizmo selected. So draw gizmo, ano nga yun? On draw gizmos. Ayan, para makita natin kahit hindi natin selected yung enemy. Ayan, ay yung soldier pala. So selected natin. Once na na-detect yan ni soldier, dapat kalapit siya doon, dito lang sa ating distance sa attack. So pag wala na siya dyan, hindi niya na ifa-follow. Kasi dahil yan sa ating ito na nag-change tayo ng state. So it means after niya mag-change chase target, then malapit na siya sa attack range, then dito na siya. So para mag-chase siya always within chase target, okay, example, ayan, dito siya. So kahit ganyan siya, ganyan, so lalapit yan siya. So pag ganyan, and pag nasa labas, hindi din siya mag-chase kasi wala na siya sa detection range. But pag nandito siya, ganyan, and then labas ka dito, so ganyan yung mangyayari. Okay, sa attack naman tayo. So sa attack target, balik natin yung ito, attack. Tapos dito tayo. So void na attack target. Okay, sa attack target, if same lang, copy nyo lang to. For check lang natin if valid pa. Then vector 3, tapos face direction equal sa ating current na target dot transform dot position minus ating transform dot position, then normalize natin siya, dot normalize. Okay, after natin siya ma-normalize para ang value niya is between 0 to 1 lang, then kuha tayo ng quaternion, then look rotation equal sa ating quaternion dot look rotation sa ating face direction, tapos transform dot rotation equal sa ating quaternion dot
Slurp. So, si Slurp at saka si Lerp almost the same, but ibang topic yan si Slurp. And then transform dot rotation, and then sa look rotation, multiply natin siya sa time dot delta time. Ayan. Pero mas maganda, meron tayong look rotation. So siguro speed rotation gawa tayo. Gawa tayo dito. So space, tapos public float na look rotation speed. Lagyan natin siya ng 5. So copy natin yan. Nasa na ba yun? Dito. Okay, and then after nyan, start na tayo sa timer natin, yung shoot timer. So shoot timer plus equals sa ating time dot delta time. And then if our shoot timer is greater than sa ating cooldown, shoot cooldown, then dito tayo is call tayo ng shoot na function. Tapos reset natin si shoot timer is equals to 0. And then kunin na naman natin yung distance. If yung float na distance is, kinuha ba natin yung distance niyan? Wala pa. Okay. Equal sa ganyan. And then if yung distance to target is greater than sa ating attack range, then yung state natin balik sa chasing na soldier na state. Tapos return, and else naman then agent dot reset path, tapos wala na siya dyan, then call natin back yung scan for enemies. Okay, and then sa shoot naman, gawa natin ng method yung shoot. Okay, sa shoot is, I think para yan siya sa ating bullet. So sa shoot, okay, void shoot. Okay, sa shoot, siguro debug muna tayo, debug.log, then okay, shoot ng ganyan. Tapos comment natin ito para ma-gets nyo bakit naglagay tayo niyan. Ilang minutes na ba? 13 minutes pa. Okay, ganito kasi mangyayari niyan. Once na na-detect, okay, lalapit yan, then bakit hindi siya nag-shoot? Bakit hindi nag-shoot? Labas tayo dito. Wait. Bakit hindi siya nag-shoot? Shoot timer plus equals, tama naman. Look rotation. Siguro. Ay! Ito. Width. Okay, balik. Kalimutan nating tawagin yung method. Move tayo dito. Dapat once na yun, nag-shoot na siya. Okay, shoot. Kaso ang dami nito. Remove natin itong logs na to.
Okay. Tapos, ganyan. So, dapat shoot. Okay, 1 second. Under second, shoot. Okay, shoot. Pag lumabas siya dyan, habulin niya. So, ganyan. Okay. Shoot na naman siya doon. Parang ganyan yung mangyayari. Okay. Need natin ito ibalik para kasi mangyayari nito ay meron na pala tayong scan for enemies once na pag ganyan. Lagay natin to kasi importante yan. So pag hindi na siya sa ating range, sa ating attack range, then chase natin. So it means balik tayo sa chase target. Okay, sa shoot na tayo na logic. Okay, sa shoot ito lang. If our bullet prefab bullet damage, wag na lang, diretso na. So game object na bullet equal sa ating instantiate na bullet prefab kama sa ating bullet spawn point dot position, and then bullet na prefab dot identity ano ba, rotation. Kailangan natin kunin yung rotation. So rotation bullet prefab dot mali, bullet spawn point dot rotation. Okay, after nyan calculate natin yung direction. So the same lang nito. So ngayon copy lang natin, but this one is shoot direction ang tawag natin yan. Okay, after natin makalculate, then kunin natin si bullet if meron ba siyang bullet na script. So meron na ba tayong bullet na script? I think wala pa. So okay, gawa tayo ng bullet na script. Dito tayo sa script, new file, and then bullet.cs. Okay, and then using Unity engine, then public class na bullet, tapos mono behavior, and then public float na lifetime, kasi pag di tumama yung bullet, then destroy natin. Tapos private na vector3, tapos direct, let's call it direction, private float na damage, tapos private float na speed. And then sa start, once na na-instantiate natin yung game object, then dapat start na tayong destroy. So lifetime. And then sa update, madali lang, gawin na natin transform.position plus equals lang sa direction, multiply to our speed, multiply sa time dot delta time. Okay, then public void na set direction. So saan ba papunta yung bullet natin? Vector3 is yung new direction, and then bullet damage, tapos float na bullet speed. So kalimutan natin maglagay ng float. Tapos direction equals ating new direction, and then damage equals ating bullet damage, tapos speed equals ating bullet speed. And then
gawa tayo ng trigger. So void on trigger, enter. Then since yung ating base unit is may interface na ay damageable, equals ating need natin ng collider, tapos tawagin natin other, then other dot get component na ay damageable, and then if this enemy is not equal to null, then enemy that take damage, tapos yung damage, and then destroy natin yung bullet. Okay, balik kay soldier, tapos kay bullet naman sabihin natin dito na si bullet, kunin natin yung bullet na data type, so object, so bullet, so equals ating ayan, pareha pa sila ng pangalan, so get bullet component na lang, tapos shoot direction, ito is damage, bullet damage, and then after nyan ito na, but yeah, ito na to, okay na to. Tapos set up na lang natin yung sa Unity na side. Okay, save. So si enemy, dapat enemy merong health. So paano ba magka-health? So delete natin yan. Gawa ba tayo ng prefab na 3D object, gawin natin cube, sabihin natin bullet, kay soldier muna pala, dito tayo sa z-axis nya, create tayo ng empty object, lagay natin dito siya mag-shoot, gawa tayo ng 3D object ulit para sa ating cylinder, sabihin natin gun, yung rotation is 90, 0.3, so parang ganyan, dyan siya mag-shoot. Oops, so, bali ito, parang ito daw yung gun niya, and then ito is yung bullet spawn point. Okay, so sa bullet spawn point, gawin ko muna itong ganyan. Then, balik dito. Oops. Ayan, drag ko siya dyan. And then, update. Wag muna pala. Bullet spawn point. Sa prefab, add tayo ng bullet na script. Tapos, gano'n ba kalaki ito? Bakit naging cube to? So, spear. So, yeah. Okay. Ba't ang laki? Wait lang, wag. Gawa na lang tayo. So, 3D object na spear. Sabihin natin bullet. And then, dapat naka-is trigger. Is trigger, ha? Then, bullet script. And then, litan natin 0.5. Tapos, okay, 0, 0, 0. Drag natin siya sa prefab. Pwede na itong i-delete. Balik kay soldier. Drag si bullet patungo sa ating bullet prefab. And then, update natin. So, override, apply all. Duplicate natin ito. Unpack completely. Asa na ba? Unpack completely. Prefab, unpack completely. Tawagin natin enemy.
So, set muna natin siya sa default. Yes, children. And then, balik kay enemy. Now, this game object only. Drag natin siya dito. So, ang enemy layer ng ating enemy is yung units. So, shoot niya yung mga unit. Tapos, ano pa ba? Think yan lang. And then, palitan natin ng mesh. Wait. Saan na bang mesh ng enemy? Okay, nandito pala. So, palitan natin ng enemy. Para kulay red. Pati yung gun niya, gawin natin red. So, enemy. Ayan. Okay. Try natin. So, yun yung sinushoot niya. Yung worker. So, i-remove natin si worker. Dito ka. Takbo. Yun lang. Dito na lang. So, bakit hindi siya na, bakit walang damage? So, ito kasi yan. Dapat kasi, si soldier, si enemy, si worker, merong rigid body. Kasi nakagamit tayo ng on trigger. So, update natin sila. Apply all lang. So, mangyayari nito, mag-shoot na sila. Okay, ayun. Ayun na nga. Takbo. Uy, saan ka? Dito ka. Wait lang. Parang nagbabag. Nyari nun. Ang weird. So, di pa natin pwedeng may control sila. So, para makontrol natin, ilang minutes na ba? 27 minutes na. So, para makontrol, update natin yung selection manager natin mamaya. So, stop ko muna ito.